Oh Jesus! Kami po ay lumalapit na punong-puno ng pasasalamat ang aming mga puso. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming papuri, pagsamba at pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Oh, hallelujah, Jesus! Tayo pong lahat ay sumayaw. Masiglang umawit. Karapat-dapat mo, Panginoon, sa masiglang papuri. Amen! Ako sa'yo'y lumalapit, dala-dala ang awit ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Ako sa'yo'y sumasabog, punong-puno ang puso ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Di na mapipigilan pa aking ihahayag. Nasusigaw! Jesus, dakila ka sa buhay ko, nilataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Dakila ka. Hallelujah! Tunay ang kadakilaan mo, Panginoon. Ako sa'yo'y lumalapit. Ako sa'yo'y lumalapit. Dala-dala ang awit ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Ako sa'yo'y sumasabog, punong-puno ang puso ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Di na mapipigilan pa! Di na mapipigilan pa aking ihahayag. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Dakila ka. Oh, Jesus! Tanggapin mo, Panginoon, ang aming papuri, pagsamba at pagluwalhati sa iyong pangalan. Come on! Tanggapin mo ang papuri, tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang luwalhati, tanging sa'yo iaalay. Tanggapin mo ang papuri, tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang luwalhati, tanging sa'yo iaalay. Tanggapin mo, Panginoon! Tanggapin mo ang papuri, tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang pagluwalhati, tanging sa'yo iaalay. Tanggapin mo ang papuri, tanggapin mo ang pagsamba, tanggapin mo ang luwalhati, tanging sa'yo iaalay. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itataas kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itatanghal kita. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri pagsamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko, itataas kita.
papuri pagsamba, dakila ka. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, ang kadakilaan mo, ang aming itatanghal sa aming pong mga buhay. Papuri sa iyo, Panginoon, pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. We worship you, Jesus. Tunay nga, Panginoon, sa umagang ito. Itinataas ka po namin sa kadakilaan mo sa aming mga buhay. Itinatanghal po namin aming mga tinig, Panginoon. Pinoproklama po namin, Panginoon, yung kung gaano ka kadakila, kung gaano ka kabuti at katapat, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Tunay nga po, Panginoon, ang pangalan mo lamang, nag-iisang pangalan mo lamang, Panginoong Jesus, ang amin pong itinataas. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa pag-asa na lagi mong dala sa amin pong mga buhay. Sa tulong, Panginoon, na kahit hindi namin napapansin, nandun yung tulong mo palagi sa amin. Sumasa po sa aming kabagsakan, tumatayo sa aming pagkakadapa. Tunay nga, Panginoon, na sobrang daming beses mong pinatunayan na kumikilos ka po sa aming mga buhay. At hayaan mo pong maitaas ka namin ang pangalan mo, Panginoon, ang lagi naming tatawagin. Oh, hallelujah, Jesus. Saan manggagaling ang tulong mo, Panginoong Jesus? Ako ay dinggin mo, pag-asa ko ay sa iyo, pagtitiwala ko, pag-ibig mo lagi ang sandigan ko. Minsan pa po, saan manggagaling ang tulong mo, Panginoong Jesus? Ako ay di
bulan. Pag-ibig mo ay laging kalungan. Ikaw ang aking kublihan, sa'yo'y mananahan. Ika'y sapat, kailan pa man. Ang pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Kapag ka, Jesus, sa buhay ko, ang pangalan mo ang aking tanggulan. Pag-ibig mo ay laging kalungan. Ikaw ang aking kublihan, sa'yo'y mananahan. Ika'y sapat, kailan pa man. Jesus, ikaw, come on church, ang liwanag. Panginoon, hatid mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Jesus, ikaw. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, hatid mo'y pag-asa. Tawagin po natin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Oh, Jesus. Nang tumatawag. Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Jesus, ikaw. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, hatid mo'y pag-asa sa lahat ng tumatawag. Jesus, ikaw ang Come on, church! Isang malakas na pagsamba para sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Bago po tayo Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ng Panginoon sapagkat muli po ay magkakasama po tayo kahit po nandito tayo sa online. So para lang po sa kaalaman ng bawat isa, tayo po ay unang linggo ng taon ay nagkasakit po tayo. Halos ang dami po sa atin na nagkasakit. Kaya po sinika po natin na sundin at sumunod na lamang muna tayo sa gobyerno. Bagamat alam ko yung bawat isa po sa atin ay nagnanais po na tayo ay makarating dito sa church. At ako din po ay namimiss ko na yung mga gawain. May mga naghahanap po sa atin
Para po sa kaalaman, isang linggo po tayong namahinga, no ho? Para po hindi lumala itong ating karamdaman. So marami po sa ating mga kapatiran ang nasipon, inubo, nilagnat, at ngayon nga po ay balita yata nagkakaubusan ng gamot. Anyway, good morning po sa lahat. We are okay. So far, nagpapagaling. Ako po ay hindi pa po tapos yung ating tinatawag na personal quarantine. Kaya lang po, inabutan na po tayo ng Sunday at kailangan po nating maghatid ng salita ng Diyos sa bawat isa. Meron din po tayong mga tinanggihan na mga gawain sa buong sanlinggo na to. Talagang namahinga po si Pastor at ang kanyang pamilya. Well, salamat naman sa Diyos sa biyaya niya ay malalakas na po uli. Yun nga lang, may mga plema-plema pa at naway magsi-alis na ang lahat ng iyan. Sa mga, alam ko po yung iba gusto nyong pumunta sa bahay pero hindi po muna namin talaga ine-entertain na makarating po sa bahay. Okay? So, and hopefully po, itong papasok na week ay meron po tayong mga gagawin. Balik ulit tayo sa mga gawain ng Panginoon. Huwag po tayong mag-alala. Lahat ng ito ay nangyayari, inaalaw ng Panginoon kasi meron siyang mabuting layunin. Ako sa akin personal, marahil ay pinapahinga din tayo po ng Panginoon kasi halos araw-araw po yung gawain. Anyway, next week, babalik po tayo dyan sa ating gawain. Magkakaroon po tayo ng prayer and fasting next week. At ito po ay gagawin muna uli nating Google Meet. Kasi nga po ay bawal muna po ngayon yung mga pagkikita-kita. Pati po dito sa church, pinalinis po natin yung aircon and hopefully makapag-disinfect po uli tayo dito para at least sa ating pagbabalik. I think January na po, 23 tayo babalik dito, yung pang-apat na Sunday. At next week po ay uli natin na mag-online lang muna uli tayo. Okay? So please invite your families, okay? The members of your family. And then simbahay po tayo mga kapatid. At nawa po, sama-sama nating itaas, parangalan pa rin ang Panginoon kahit po sa ganitong sitwasyon. Alam nyo, nakakatuwa si Lord kasi nga po kahit na may ganito pong sitwasyon, ito po'y global na nangyayari. Hindi po nangyayari lang sa isang lugar, kundi sa buong mundo. Ang nakakatuwa po sa Panginoon ay pwede pa rin po tayong magayag ng salita ng Diyos. Pwede tayong sumamba anywhere. Kaya napakadakila ng ating Panginoon. Anyway, tayo po ngayon ay nasa pangalawang linggo ng ating pong bagong team, ang Moving Forward. Ang ganda ng tema natin, Moving Forward, pero pinahinto tayo saglit. Anyway, alam nyo minsan yung paglalakbay din po ng mga Israelita, ganun pinapahinto rin sila ng Diyos Halimbawa, yung kanilang paglipat mula sa Egypt papunta sa Promised Land, it takes 40 years. 40 years po sila na nasa wilderness. Okay? Hindi naman natin nasab na 40 years tayo ganito. Okay? Anyway, mga kapatid, maniwala po tayo may purpose ang Diyos sa lahat ng nangyayari. Doon po sa may mga sakit pa rin ngayon, na mga kapatiran po natin, mga pamilya po nyo, huwag po tayong mag-alala kasi nakatingin ang Diyos sa atin. At alam niya yung mga nangyayari sa ating mga buhay. Okay? So tayo po muna ay manalangin at magtiwala sa Diyos, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng Panginoong Hesus ay amin pong sinasaway ang lahat ng gawa ng kaaway. Ito pong karamdaman na to, Panginoon, na umaalipin sa mga pisikal na katawan ng iyong mga anak, ay amin pong sinasaway sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo.
and through the blood of Jesus Christ. Panginoon, dalangin ko po sa aming pagsamba ngayon, sa aming pagpupuri ngayon, Ikaw ang patuloy na maitaas, Ikaw ang patuloy na maparangalan sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat din po sa mga salita mo na iyong sasabihin at iyong ipapaliwanag at patuloy na magbibigay ng aral sa bawat isa sa amin upang kayo ay patuloy naming maparangalan sa aming mga buhay. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong mga anak na ngayon ay nasa online at sabik na sabik, sumamba, magpuri sa iyo at makinig ng iyong mga salita. Pagpalain niyo po kaming lahat. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Okay, ang ating pong patuloy na tinatalakay, mga kapatid, sa ating pong pag-aaral ay yung tinatawag po nating moving forward. Okay. At ating pong kinuha, basahin muna po natin to sa ating pagsisimula ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ano ho? Anong mensahe sa atin ng Panginoon ngayon pong araw? Sabi po sa 2 Pedro chapter 1 verse 3 to 9. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay. Wow, may power pala tayo. Sabihin nga po natin, I got the power. Ayan. So may power tayo eh. Pastor, ba't nagkakasakit? Okay? Anyway, mga kapatid, tandaan po ninyo, yung power na yan ay pwede nating magamit. No? Sa kahit anuman, kahit po nagkasakit tayo, alam ko, nandyan yung protection, nandyan yung kapangyarihan ng Panginoon. Tandaan po natin. Na anong klase bang power to? Sabi diyan, ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Wow, godly people. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus, na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Tuloy po natin. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. So this is the purpose of God, why He gave us the power, no? The power to live as a Christian, the power to live righteously, with holiness, and the power to live na maging godly, maging makadiyos po tayo. Kasi itong mundo po na to ay bat-bat ng kasamaan, bat-bat ng kasalanan. Kaya nga po ang ginawa ng Diyos, pinili niya tayo, hinirang niya tayo, at binigyan niya tayo ng kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng may kabanalan. Wow! Alam nyo, ang buhay po natin bilang mga Kristiyano, according sa binabagtas nating mga salita ng Diyos ngayon, ay tunay na nagbibigay ng karangalan ang ating mga buhay kasi we live peacefully, we live righteously, no? Paano tayo nakakapamuhay ng may kapayapaan, may kapanatagan, at paano tayo nakakapamuhay ng may katuwiran? Dahil po sa tulong at sa biyaya ng ating Panginoon. Alam nyo, sabi nga ang hirap magpakabait, ang hirap magpakabuti. Pero kapag ang Diyos, di ba? God is good all the time. Kapag ang Diyos na mabuti ay sumasa atin, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay nasa atin, yung pong kalikasan natin, no? Yung kalikasan natin pagiging makasalanan ay natatabunan yan ng kalikasan ng Diyos bilang tinanggap natin siya, pinapaghari natin siya sa ating mga buhay. So, the position of a Christian napakahalaga po na naunawaan ng bawat isa sa atin, no? Na binago ng Diyos ang lahat sa buhay po natin. It was started when we receive and accept the Lord Jesus Christ as our Savior and Lord, no?
Alam nyo po, mayroong kapangyarihan, may mystery na nangyari sa buhay ng bawat isa sa atin nung tayo ay nagpasakop sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi, tayo po ay bahagi na ng kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Nung pong sumuko tayo, sumurrender tayo sa Panginoon, nung pinasakop natin sa Kanya ang ating buhay, doon nagpasimula na naghari ang Diyos sa buhay po natin. So, Christian, huwag po kayong mag-alala sa mga anak ng Diyos. Huwag tayong mag-alala kasi ang naghahari sa puso natin ay si Kristo. Ang naghahari sa buhay natin ay ang Diyos. At dahil pinaghaharian tayo ng Diyos, may taglay tayong kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng nararapat sa harapan ng Panginoon. Pwede po ba natin palakpakan ang Panginoon naman dyan? Hallelujah! Praise the Lord. Amen? Ngayon, sabi dito ni Apostol Pedro, yamang ito yung napakagandang posisyon natin, ito daw po yung dapat nating gawin. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Wow! Ang dami po pala nating dapat idagdag sa ating pong pamumuhay. Kung papansinin po ninyo, ito pong verse 5 to 7 ay pinapakita po yung paglago ng buhay Kristiyano. At yan po yung pag-uusapan natin actually. Yung pong ating pananampalataya sa Diyos, ito po ay merong kalalagayan. Okay? O may nature ito na it needs to grow. Okay? Our faith needs to grow. Ang pananampalataya po natin sa Diyos, meron po siyang nature. Yung nature ng pananampalataya na meron tayo, mga kapatid, ito po ay buhay. At dahil buhay yan, kailangan lumalago. Okay? At yan pong pananampalataya na yan ay iniugnay dito sa atin tinatawag na spirituality. Okay? So yung pag-uusapan kasi natin, maya-maya, yung spiritual growth. Yan. Dapat po yung alam natin na yung nature na meron tayong sitwasyon ngayon o posisyon ngayon sa harapan ng Diyos, ito po ay dapat lumalago. Kaya merong sinasabi, dagdag nyo rito. No? So walang ibabawas. Dapat po ay meron tayong idinaragdag. No? Gawin natin to araw-araw. Ano? Okay, anyway, balikan natin yung mga talata na yan mamaya. Okay, tuloy po natin sa talatang 8 hanggang 9. Ang sabi po dito, ang mga katangiang iyan, ang kailangan ninyong taglayin, yan, no? At pagyamanin, upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay huwag mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Totoo ba na ang ating pagiging Kristiyano ang pinakamahalaga na nangyari po sa buhay nyo? Totoo ba sa sarili mo, kapatid, na ang pinakamagandang nangyari at karanasan sa buhay mo ay yung naging anak ka ng Diyos? Kung iyan ang pinakamahalaga para sa iyo, dapat po binibigyan natin yan ng pansin sa buhay po natin. At sabi dito to close ang ating binabasa, ang taong wala ng mga katangiang iyan ay mistulang bulag at nakalimot na, pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Wow, ang bigat din po pala, no, mga kapatid. Kaya napakahalaga po sa buhay natin na talagang bigyan natin talaga ng pansin ang sinasabi ng salita ng Diyos. So, the truth behind these verses na ating mga binasa,
kailangan po talagang mag-grow ang ating pong pananampalataya o yung ating tinatawag na spirituality. Okay? Now, as we move forward this year, 2022, siguro yung iba inisip, Pastor, paano ba tayo magpapatuloy this 2022? Tapos ang bungad sakit. Di ba? Kung tutusin. Okay. Last week, we talk about yung let us go forward. Kasi kagaya nga po ng, di ba, si Jacob, nag-agam-agam kasi during the time na pinapo-forward siya ni Lord ay meron pong famine, no? May famine during that time. So ngayon naman sa ating panahon, alam naman natin na talagang may pandemic, no? May crisis. So how we move forward? At saka ano ba yung dapat pinag-iinteresan natin bilang mga mananampalataya? Now, I entitled the message today, Pursuing Your Spiritual Growth. Okay, as we move forward, we need to pursue our spiritual growth. Amen. Kung papansinin po ninyo, yung sinabi po doon sa verse 5, gusto ko lang pong balikan natin yung verse 5. Sabi yan, dahil dito, yan, sabi yan, sikapin ninyo. Ayun yung salita pong sikapin. Yan. I-pursue mo. Okay? Yamang ang ating spirituality, ito po ay by nature, ito ay lumalago at una muna buhay yan, kaya ang nature niyan lumalago at iyan po ay pwedeng maging mabunga sa taong 2022. Kaya nga, we need to pursue, no? Kailangan yung spiritual growth pag-interesan natin tong mabuti. Alam niyo po, kagabi habang pine-prepare ko yung mga sasabihin natin ngayon umaga, binalikan ko yung aking spiritual life. Noon tayo po ay bago-bago pa lang sa pananampalataya. Ako po hindi naman po sa pagmamalaki to, no? Nung pong ako ay bagong manampalataya, I always read the Bible, no? I always pray, no? Yung regular na pagpunta sa simbahan, dahil nga po walang pandemic noon, no? Sa ngayon, medyo iwas-iwas tayo, no? Na nagkakaroon ng mga gathering. So, pagtiyagaan lang po muna natin to mga ilang linggo na online po tayo. So, yun po, na-recall ko lang nung ako po'y bata pa sa pananampalataya. Yung bang nandun yung uhaw sa salita ng Diyos sapagkat hindi ko rin alam kung ano ang mga gagawin. Basta meron tayo mga pastor, may mga nag-disciple sa atin, may mga nilalagay na tao ang Diyos sa buhay natin. Tapos yung mga itinuturo nila, ito pala yung mga makakatulong po sa atin para makapagpalakas o makapagpalago ng ating buhay espiritual. Tandaan po natin, ang buhay espiritual natin ay parang buhay physical natin. Hindi natin dapat pinababayaan ang kalusugan nito. Di ba? So, kagaya niyan, ba't tayo mga nagkasakit? Dahil napabayaan natin. No? Sa amin po kasi, isa lang nagkasipon. Yon. So, dahil na-infect yata kami pare-pare dun sa kotse. Yan. So, kaya halos lahat, no? So, napabayaan yung ganun. So, dalawang bagay din ang dapat pinagtutuunan natin ng pansin, no, mga kapatid, para ma-pursue natin yung tinatawag na spiritual growth. Okay, dalawang bagay yung tatandaan natin palagi. Una, yung talagang mag-focus tayo doon sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Okay, kasi yung spiritual natin, it should be connected to God. No? Kasi may buhay ang ating spirituality, kasi yan yung pagkaka-design ng Diyos no? Yung spirit natin siya nagbigay niyan. Okay? Pangalawa,
para ma-pursue natin yung tinatawag na spiritual growth, iwasan natin yung mga bagay na makapagpapahina sa atin. Kaya nga dapat lumalayo talaga tayo sa mga gawang masama, sa mga gawa na mga makasalanan o makasanlibutan. Iniiwasan natin yan kasi yan yung magpapahina ng ating spiritual o spirituality. Okay? So again, dalawang bagay mga kapatid, bilang introduction natin para yung pagpupurso natin ng spiritual growth talagang mas maging mabisa. Okay? Una, mag-concentrate tayo, magkaroon tayo ng focus sa lahat ng ipinapagawa ng Diyos o yung mga godly things. Yan. Doon tayo mag-focus. Tapos, ialis natin naman, iwas-iwas natin sa buhay natin yung mga bagay na hindi makakatulong sa ating pong spirituality. Yan po mga kapatid. Okay? Kasama na dyan yung mga bisyo, yung mga bagay na nakapagpapahina ng ating spiritual. Halimbawa, yung masyado tayong emosyonal, di ba? Iwasan din natin yan. Yung mga pag-i-influence sa atin ng mundo, nako, pakaiwasan po natin. Lalo na po sa panahong ito, talagang inaagaw ng sistema ng mundong ito yung ating spirituality, yung connection natin sa Lord. Kaya, ito po, kahit po hindi pa tapos ang ating quarantine, ay nagtangka po tayong mag-record para po patuloy tayong bigyan ng mensahe ng salita ng Diyos sa umagang ito. So again, congratulations po sa inyo kasi kayo po ay patuloy na nakikinig sa mga sinasabi ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Again, let us pursue your spiritual growth. Okay, before tayong magsimula sa mga point, tingnan lang natin, sabi diyan sa mga talata, sabi doon sa idagdag eka nyo sa inyong pananampalataya, yung kabutihan. Tapos yung kabutihan, dagdagan naman yun ng kaalaman. So tingnan nyo, pananampalataya, okay, kabutihan o kindness, di ba? Tapos po ay kaalaman, dapat maging maalam din tayo. So, may paglago talaga dapat ang buhay Kristiyano. Tapos, sabi niya, sa kaalaman, dagdag nyo naman yung pagpipigil sa sarili. Yan. Then, sa pagpipigil sa sarili naman, yung katatagan at ang pagiging makadiyos. Sa inyong katatagan, idagdag nyo rin. Sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid. Hanggang sa idagdag natin yung pag-ibig. I think 8 po yan, step by step, dagdag, idagdag. Walang ibabawas. Okay? Ngayon, kung may ibabawas man tayo, yung mga bagay nga na hindi nararapat. Okay? Siguro, ang ibawas natin yung mga kabaligtaran po nito. Okay? So now, how to pursue your spiritual growth? Halimbawa, sa taon 2022 ngayon, paano ko po ba, Pastor, o paano ko po ba, Lord, masisikap na yung aking spirituality ay mag-grow? Okay, I have 4 points this morning, mga kapatid. Number 1, prioritize it. Yan. Dapat po, when we talk about spiritual growth, pina-priority po natin ang bagay na ito. Alam nyo po, naisip nyo po ba yung pagparito ng Panginoong Jesucristo? Gaano ka-busy ang Diyos natin sa langit? Tapos, binigyan niya ng halaga ang pagpunta rito sa lupa sapagkat gusto niyang ipakita sa atin na napakahalaga ng kaligtasan, napakahalaga ng pananampalataya, napakahalaga ng buhay ng bawat individual na tao. That's why, ang ginawa ng Diyos, pinrioritize niya ang pagliligtas sa atin. Of course, ang trabaho ng Diyos is kaayusan ng langit. Yung sa bagay, wala naman nang aayusin talaga sa langit. Di ba? Alam nyo, pinag-iisipan ko to Ginawang busy ng Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan ng kanyang pinakamahalagang nilikha. At ikaw yon, kapatid.
Imagine mo, gumawa ang Diyos ng tao, tapos nilagay niya rito sa mundo. Tapos itong taong mga ginawa niya ay namuhay ng salungat sa kanyang kalooban. Naging makasalanan tayo. But God prioritized our salvation. He prioritized our safetyness. Mas inunan ng Panginoon sa lahat ng bagay yung pagliligtas po sa atin. Ngayon, tayo din po, no? Sa spirituality po natin, dapat priority natin to eh. May mga Christian kasi minsan, ang pagsisimba minsan paningit sa atin, di ba? Yung ating pakipagrelasyon sa Diyos minsan paningit lang, maisipan lang, mali po. This time, ibahin natin. Kagaya po nung sinabi ko last week, yung connection to God is dapat hindi na hindi na yung sisimba o hindi na ganun. Dapat natural na to sa iyo. Normal na ang magsimba. So tayo po sa pagpo-pursue ng spiritual growth, dapat po pina-prioritize po natin ito. Di ba? Pagising mo pa lang sa umaga, prioritize your spirituality. Di ba? Bago ka gumawa ng ibang mga bagay, mag-connect ka muna sa Panginoon. Pray, di ba? Read the Bible, di ba? Kausapin mo muna ang Diyos. At tiyak may sasabihin siya sa iyo ang Panginoon. Alam nyo, sa buong mundo na to, sa buong karanasan nyo sa mundo, ang pinakamahalagang mangyayari o nangyayari sa buhay mo ay yung relasyon mo sa Diyos. Your personal relationship with God. Your intimate relationship with God. Prioritize dapat natin yan eh. Di ba? Halimbawa, ano ang mga posibleng karibal ng mga pagpaprioritize natin sa spirituality? Oy, ano po ito survey sale. Okay. Halimbawa, masyado tayong attached sa pamilya. Hindi natin namamalayan yung pamilya natin ay nagiging hadlang sa spirituality natin. So, ingatan po natin. Dapat ang pamilya natin ay yayain natin sa mga spiritual na mga bagay. Hindi yung sila pa ang nagiging kontrabida sa mga spirituality ng buhay natin. Okay? Next is yung mga kaabalahan na natin sa buhay. Halimbawa, yung mga trabaho, negosyo, di ba? Masyadong binubuhusan natin ng oras ang mga bagay na yan. Hanggang to the extent, nagkakaroon po tayo ng problema doon po sa tinatawag nating spirituality. Kasi bakit? Napagtuunan ng pansin yung mga bagay na mahalaga din naman. Hindi naman natin sinasabing ang pamilya mo, ang trabaho mo, o negosyo, pag-aaral ay hindi mahalaga. Lahat ng iyan mahalaga. Pero kapatid, kailangan din po natin talaga i-prioritize yung spirituality. Minsan nga ang mga tao kung kailan may problema, kung kailan may suliranin, doon lalapit sa Diyos O kita nyo, that is spiritual life. Pag sinabi pong paglapit sa Diyos, o kaya paghingi ng tulong ng Diyos, spirituality na yun Okay, I don't know kung kailangan kong sabihin ito, pero dapat ganito Yung buhay mo, even your physical or any aspect of our life, hindi po natin pwedeng iwalay sa spirituality. Okay? Halimbawa, intellectual, emotional, physical, and any aspect of our life, hindi pwedeng ihiwalay sa spiritual. Kasi nga po, yan lahat na yan ay bahagi ng o aspeto ng buhay natin. Parang ingredients, kulang. Kaya marami pong tao, kulang-kulang Kasi dinidisregard nila yung spirituality. Di ba? Hindi po pwede. Okay? Especially if you are a Christian.
If you are a believer of Christ, hindi mo pwedeng hindi pagtuunan ito ng pansin. So pwede ba mula po ngayon, simulan natin ng 2022, kahit na may pandemic, kahit na may crisis, kahit nagkakagulo po dyan sa labas, kahit po maraming may sakit, let us always prioritize our spiritual life. No? Do not stop to pray. Okay? Do not stop to connect to God. Do not stop to have a relationship, intimate relationship with God. Okay? Number 2, ay plan for it. Okay? Pursuing your spiritual growth, kailangan pinagpaplanuhan. Kailan ka ba kababait? Kailan ka ba magiging mabuting tao? Kailan ka ba uunlad sa pananampalataya? Alam nyo, dapat pinagpaplanuhan din. Hindi ho ito instant na nangyayari sa buhay natin. Yung mga sinasabi dyan, yung pagpipigil sa sarili, yung mga kaalaman, knowledge, virtue, hindi yan po nangyayaring agad-agad o kaya instant na dumarating sa buhay natin. O, isang umaga, pagising mo ay mabait ka na, mabuting tao ka na. Hindi po ganun. Sabi po dyan, we need to plan for it. Our spiritual growth, dapat po pinagpaplanuhan. I want to share you something, sabi ko nga sa inyo, before na ako mag-record, nag-isip ako, paano ba yung ginagawa ko nung araw sa pamumuhay Kristiyano, no? Alam nyo, meron akong notebook. Pagkatapos, ginagawa ko po nun, planado talaga. Meron akong prayer ng Monday, meron prayer ng Tuesday. Kayong, nakikita nyo yung mga background natin sa likod, yung mga ganyan. Ano yung gagawin natin by January, February, March. Sanay na sanay po ako sa ganyan. Kasi po, noon pa man, gumagawa na ako ng mga ganyan. Yung kahit weekly, ano yung mga gagawin sa loob ng isang linggo. O kaya nga, minsan meron din akong tinatawag na daily, Halimbawa, pag tulog ko sa gabi, iniisip ko agad ano yung mga isa-isang gagawin ko tomorrow para at least alam ko, di ba? So ang tawag po diyan ay pagpaplano, no? Hindi mo namamalayan, halimbawa, pinagplanuhan mo na ikaw ay maging prayerful, pinagplanuhan mo na ikaw ay madikit sa presensya ng Diyos, pinagplanuhan mo na palagi kang babad sa salita ng Diyos, makikita mo na lamang isang araw na ikaw ay matatag bilang mananampalataya. Why? Kasi lahat ng ito ang binunga ng lahat ng iyong pagpaplano. So, alam ko maraming Kristiyano dyan bara-barabay pa rin tayo No? Anong bara-barabay? Wish ko sana next year mabunga na ako. Wish ko sana sa mga susunod na linggo matinong Kristiyano na ako. Hindi po ganun Lahat po sa Bible makikita nyo may plano ang Diyos. At sa buhay Kristiyano natin, dapat din po pinagpaplanuhan natin ang lahat ng bagay. So magsimula po tayo. Gawa tayo, halimbawa, tomorrow, anong gagawin mo? Pray. Tuesday, pray. Wednesday, pray. So lahat ng iyan may plano. Halimbawa, itong DCC, paano ba tayo naging ganito? May mga plano po yan. No? Kaya sa mga primary leaders, please magplano kayo. Okay? Sa mga cell leaders, magplano kayo. Kung gusto mo magkaroon ng mga disciple, gusto mo na may mga bagong invite uli, kailangan planuin na lahat. Pero siyempre, pinag-uusapan natin ay sa personal mo muna, spiritual growth. Planuin mo kasi yung paglago mo sa buhay spiritual. At pwede po talagang gawin yan, mga kapatid. Okay? Kung gusto nyo ng gabay, nandito naman po kami, pwede naman namin kayo talagang tulungan. Okay? If you want. Okay? So, come over here. Lapit lang kayo sa amin at ituturo namin sa inyo. Ito pong 2022, sana mag-improve, mag-matured ang bawat sa atin pagdating sa spirituality. Okay? And number 3 sa ating pong puntos ngayon, ito maganda.
Pray more about it. Yan. Pursuing your spiritual growth, sabi ko nga sa inyo, hindi ito pwedeng wish-wish lang, hindi ito pwedeng bara-barabay, hindi pwede ito isinisip mo ngayon, ay ayan na. No. That's why Jesus Christ taught us how to pray, how to connect to God. Hinihingi po sa Diyos yan. Ang paglagong spiritual, hinihingi po na mabuti yan sa Panginoon. Remember, in Matthew chapter 7, verse 7, sabi po doon, ang sino man na humingi ay pagbibigyan. Lalo na't kung ang hinihingi mo ay ayon sa kalooban ng Diyos. Nisiba natin, si Jesus, nung bumaba po rito sa lupa, sa dami ng pwede niyang gawin, bakit ang lagi nating nakikita, nagpe-pray siya? Di ba? Because prayer is powerful. Ang prayer, kumbaga, ang isang bagay na itinuro sa atin ng Diyos na magiging daan para ang lahat ay mapangyari niya. Ulitin ko ha, ang panalangin, ang magsisilbing daan upang ang lahat ng bagay na ay mapangyari ng Diyos. Kaya tinuturuan tayo manalangin eh. So, ang pagpupursue ng spiritual growth, we must pray more about it. Pray more ha. Sa araw-araw mo ba namang ipag-pray sa Diyos na, Lord, palaguin niyo po ang aking spirituality. Lord, tulungan niyo po akong maging uhaw sa iyong salita. Maging uhaw sa iyong presensya, Panginoon. Ewan ko kung hindi kasamahan at kabayan ng Diyos diyan sa mga panalangin mo na yan. Na alam ko na yan ang makapagbibigay ng malaking porsyento ng paglago natin mga kapatid sa ating buhay spiritual. So please, number 3, pray more about it. After this message, manalangin ka na kagad. Pag-pray mo kagad, Lord, sana po ay masimulan ko yung spiritual growth. Okay. At tandaan natin, ang Diyos naman talaga nagpapalago. So, ang gagawin mo talaga, kailangan mong hingin sa Diyos. Unless na hindi niya i-allow, unless na hindi niya tinugon, hindi niya, kumbaga, pinagpasyahan, hindi ka lalago. Ang Diyos na nagpapalago eh. Sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 3, ang Diyos na nagpapalago eh. Kahit na may nag-aalaga sa'yo, hindi sila yung magpapalago sa'yo. Ang Diyos pa rin eh. Kaya nga yung mga tao nag-aalaga sa'yo, pinagpe-pray ka nilang mabuti. Kasi ang Diyos pa rin ang magpapasya. So why we pray? Because ang lahat ng bagay ay nasa o nakaayon sa pasya po ng Panginoon. And last but not the least, after you prioritize it, after you plan for it, and pray more about it, you need to practice it. Kailangan ang pagpupurso ng spiritual growth, pinapractice natin mga kapatid. Practice nyo na. Tomorrow, the next day, and then every week, every day, every week, every month, every year. Practice natin ng i-practice. Kasi kung may pinakamahalagang nangyayari sa mundong ito, is not to change the situation of your life, but to grow in spiritual life. Kung may pinakamahalagang dapat nangyayari sa buhay mo, ay yung dapat lumalago ka sa buhay spirituality o sa buhay spiritual mo. Hindi lang yung nagbabago yung buhay mo ha. Marami rin ganun eh. Mahirap yumaman. O, ano nang hindi pareho lang din. Problema niya dati, walang pera. O, nung yumaman, naging problema din naman niya, mapera siya. Di ba? Pero ito, kakaiba yung spiritual growth. Kasi, aakayin ka nito sa mas tamang buhay na konektado ka sa Panginoon. Practice natin mga kapatid.
So ngayon, halimbawa, nasa online tayo, practice nyo pa rin yung pagsamba. Kahit nasa bahay ka, sambahin mo ang Panginoon, makinig kang mabuti sa mensahe ng Diyos, di ba? So tomorrow, gumising ka po uli, di ba? Na kahit na may sakit ka pa rin, di ba? I-practice mo pa rin mag-connect sa Panginoon, no? Palagi ka pa rin magbasa ng Bible, palagi ka pa rin kumonekta sa mga Kristiyano. Yan. Yung iba, natutuwa po ako, chinachat nyo si pastora, si pastor, di ba? Because humingi kayo ng mga guidelines, ano mga dapat gawin, di ba? So mga kapatid, practice natin yung spiritual growth. Okay? So, yan po mga kapatid, ang 4 na puntos natin ngayon. So, huli na lang, dito ko magtatapos. Huwag ko kayong titigil sa pagkonekta sa Diyos, sa pagkonekta sa mga salita ng Diyos, at sa pagkonekta sa mga lingkod ng Diyos. So, 3 bagay, no? Para din magkaroon tayo ng pagpupursue ng spiritual growth. Okay, tandaan po natin, patuloy na kumonekta sa Diyos, sa salita ng Diyos, at sa mga lingkod ng Diyos. So, everyone, God bless all of you. I will pray for you. Pwede po ba yung inyong mga mata ay ipikit at tapos sama-sama tayong manalangin. Hingi tayo ng kagalingan din sa Panginoon. Dakila naming Diyos, Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat. Lahat po na nakadalo ngayon sa aming simbahay o online service, sa lahat na nakapakinig na yung salita, inyong pagalingin ang lahat ng may karamdaman in the name of Jesus. And I also pray, Lord, na ang mga salita mo na aming napagbulay-bulayan ay maging pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming pong salamat. Patuloy niyong kilusin ang aming mga puso. Sa buong sanlinggo na to, yung mga pinaplano namin mga gagawin, Lord, inilalatag namin to sa inyo. Ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa iyo ang kapurihan, kalwalatian, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. So dahil wala po tayong mga nagsasabi dito, so please yung ating mga tithes, offering, iano po natin sa mga leader po natin. At kung kakailangan, pwede rin mag-GCash siguro, na kuhanin lang po yung GCash nila Ate Lea, nila Ate Daisy, Ate Cynthia, okay? And then sa mga primary leaders, magkita-kita po tayo sa ibang araw, wag muna po ngayon dahil mukhang marami po sa atin talaga ang dinapuan ng sakit. Okay? So God bless all of you pursuing your spiritual growth. Isang pangalan lang ang may taas, ang pangalan lamang ng ating pong Panginoong Hesukristo.